Sa mesa, nakapatong ang isang puting sobre. Hindi ito sulat. Hindi rin ito paanyaya na may kasamang ngiti. Isa itong formal na imbitasyon. May petsa, may simbahan, may oras, binyag. Tahimik siyang nakaupo sa sala. Hawak ang sobre, pero hindi niya agad binuksan. Alam na niya ang laman. Alam na niya ang ibig sabihin. Sa loob ng bahay na minsan nilang pinagsaluhan, ngayon ay parang iba na ang tunog ng katahimikan. Mas malamig, mas malinaw. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto, pumasok ang lalaki. Hindi sila nagulat sa presensya ng isa't isa, hindi na bago ang ganitong tagpo. Magkasama pa sila sa espasyo, pero matagal nang hindi magkasama sa direksyon. Naibigay na yung mga imbitasyon, sabi ng lalaki, habang iniiwas ang tingin. Tumango siya. Hindi niya kailangang itanong kung kanino na ibigay. Alam niya, pamilya, kaibigan, mga ninong, mga ninang. Anong oras? Tanong niya. Kalmado, 10:00 ng umaga. Isang simpleng sagot, isang simpleng usapan. Parang dalawang taong nag-uusap tungkol sa traffic o panahon. Pero sa pagitan ng mga salita, may mas malalim na katotohanan. Tahimik siyang huminga. Hindi naman talaga ako imbitado, 'di ba? Hindi agad sumagot ang lalaki. At sa ganitong mga sandali, ang hindi pagsagot ang pinakamatapat na sagot. Hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw, hindi niya tinanong kung bakit. Dahil sa totoo lang, naiintindihan niya. May anak na ang lalaki sa iba. May bagong pamilya, may bagong yugto. At ang binyag ay hindi lang basta selebrasyon. Isa itong deklarasyon kung sino ang kabilang. Kung sino ang nasa loob ng bilog, kung sino ang may lugar sa larawan. Hindi siya kasama sa larawan. Hindi dahil may atraso siya. Hindi dahil may nagawa siyang mali, kundi dahil tapos na ang papel niya. Maraming taon silang magkasama. May mga plano, may mga pangarap, may mga pangakong hindi natupad. May mga gabing sabay silang nakahiga, nag-uusap tungkol sa hinaharap. Hindi niya akalaing darating ang araw na ang hinaharap na iyon ay magpapatuloy nang wala siya. Wala namang masama, sabi ng lalaki. Marahan. Iba na kasi ngayon. Iba na kasi ngayon. Hindi siya umiyak. Hindi niya pinakita ang sakit. Hindi niya hinawakan ang lalaki para pigilan. Hindi rin siya nagtanong kung may natitira pa ba. Dahil sa totoo lang, matagal na niyang naramdaman na unti-unti siyang inilalayo. Hindi sa malakas na paraan. Hindi sa marahas na pag-alis, kundi sa maliliit na bagay, sa mga plano na hindi na siya kasama, sa mga desisyong hindi na siya kinokonsulta, sa mga araw na hindi na siya hinahanap. At ngayon, sa isang puting sobre, malinaw na ang lahat. Araw ng binyag. Maaga siyang nagising, hindi para mag-ayos, hindi para pumunta. Tahimik lang siyang nagkape sa kusina. Narinig niya ang lalaki na naghahanda. Maingat ang galaw. Parang may iniiwasang tunog. Lumabas ang lalaki, nakabihis ng maayos. Hindi sila nagtagpo ng mata ng matagal. Ingat, sabi niya. Salamat, sagot ng lalaki. Isang simpleng paalam. Parang karaniwang araw lang. Pagkasara ng pinto, bumalik ang katahimikan. Umupo siya sa sofa. Sa mesa, wala na ang sobre. Wala na ang paanyaya. Wala na ang tanong. Hindi siya pumunta sa simbahan. Hindi siya nakisama sa mga litrato. Hindi siya nakangiti sa likod ng mga puting kandila. At doon niya tuluyang naintindihan. Hindi lahat ng minahal mo, kasama ka hanggang dulo. May mga pagkakataong hindi ka ipinagtabuyan. Hindi ka pinagalitan. Hindi ka pinahiya. Tahimik ka lang inilagay sa labas. At minsan, mas masakit iyon. Hindi dahil hindi mo patanggap, kundi dahil ngayon mo lang nakita kung saan ka talaga nakapwesto. Sa araw na yon, hindi siya umiyak para sa binyag. Umiiyak siya para sa sarili niyang matagal nang umaasa. At sa wakas, sa katahimikan ng bahay na minsan nilang tinawag na kanila, may isang desisyong nabuo. Hindi siya aalis dahil galit siya. Hindi siya aalis dahil may iba. Aalis siya dahil malinaw na. Tapos na ang papel niya. At may mga papel na kapag natapos na hindi na dapat pilitin pang isulat muli. Huminga siya ng malalim. Masakit pa rin, pero malinaw.
Mga love story na hindi nagtagumpay pero nagbago ng babae. Tahimik. Totoo. Masakit. Gusto mo bang makatipid sa mga binibili mo? Bisitahin ang Smart Save to Shop. Nasa comment section ang link. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, mag-comment, at i-share. Malaking tulong po iyon sa amin. I-follow kami para manatiling updated sa mga bagong videos. Forever blessed. God bless. Ingat lagi.